Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 921. Ang lalaki ay bahagyang yumuko ang kanyang katawan habang siya ay nagsalita upang ang kanyang kamay ay maaaring sumandal. Ang gilid ng mesa kung saan nakaupo si Selena. Ang branded relosa. Ang kamay ng tao ay mukhang masalimuot. Ang lalaki ay may maliit na smirk sa kanya. Mukha habang ipinakita niya ang kanyang branded relo at patuloy na nagsasalita, ito ay maganda. Nakakatugon sa mga magagandang kababaihan. Gusto ba kayong dalawa na maging kaibigan ko? Ipalitin ang mga contact. Hanggat handa kang maging kaibigan ko, magbabayad ako. Para sa iyong pagkain ngayon. Ang batang Master Quinten ay may kumpiyansa at nagkaroon ng ngumiti sa mukha niya. Naniniwala siya na ang karamihan sa mga magagandang kababaihan ay maaaring marilled. Pera. Bukod doon, ang mga presyo ng pinggan sa restoran na ito ay wala. Sa kanya, sa paghuhusga mula sa mga salita ng magandang ginang na ito, maaari silang pumili na umalis bilang hindi nila kayang bayaran ang pagkain sa restoran na ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mahihirap na tao. Hindi kayang bayaran ang pagkain dito, kaya aalis sila pagkatapos tingnan ang menu. Naupo siya sa kanyang sarili sa tabi ng mga magagandang kababaihan na ito ay hindi pa ito. Para sa taong kasama nila sa kanilang hapag. Hindi niya alam kung ano ang kanilang. Ang mga relasyon ay hindi alintana, naniniwala siya na ang mga babaeng ito ay magsusulat ang kanyang numero at makipag-ugnay sa kanya ng lihim sa paglaon sa pag-aakalang hindi sila mga ageista. Hindi ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang ganoong sitwasyon. Basta sila tinanggap ang kanyang panliligaw, nangangahulugan ito na may posibilidad na gusto nila. Halika sa susunod na tinanong niya sila. Ang lalaki ay tumaga sa dalawa magagandang kababaihan, at ang kanyang puso ay tumakbo sa tuwa habang siya ay lumapit sa malapit sa kanila. Napuno siya ng pag-asam habang binubugbog niya ang malabong halimuyak ni Selena. Ang hindi napagtanto ng lalaki ay sinabi ni Selena kung ano ang sinabi niya na hindi. Dahil wala siyang pera, siya ay naganap lamang sa sorpresa na ang antas ng pagkonsumo ay medyo mas mataas kung ihahambing sa iyon sa gitnang lalawigan. Ang pamilyang Taylor ay umunlad ng matagal, at ang lahat ng kayamanan at pananalapi ng pamilya ay kasama niya mula sa pagpapatakbo ng pondo, pera mula sa kumpanya, at ang malaking halaga na nakuha nila mula sa kasal. BANCET. Paano siya hindi makakaya ng isang ulam sa restoran na ito? Gusto niya. Ginugol ng ilang daang libo kung inutusan niya ang isang buong talahanayan ng mga magagandang pinggan at alak. Ang halagang iyon ay wala rin sa kanila. Kahit na wala si Selena. Ang larawan, sila na ay may maraming pera sa kanya. Hindi sila kailanman nasa A sitwasyon kung saan hindi nila may foot ang isang bayarin, gaano man ito mahal. Sa makatuwid, ngumiti lamang si Selena ng walang pasubali at nagkomento, "Salamat sa iyo. Ang iyong dakilang kagandahang loob, Ginoo. Maaari kaming magbayad ng aming sariling mga gastos dito." Ang mga sulok ng mga labi niyang Master Quinten ay bahagyang twitched. Ang kanyang mga kapatid ay nakatingin sa kanya mula sa kabilang mesa, at mapapahiya lamang ito kung ang kanyang alok ay tumalikod. Sandali siyang natigilan bago siya iginiit, "Maganda. Bakit mo nais na ilagay ang iyong sarili sa isang masamang sitwasyon? Sigurado ako na kaya mo makakaya ng dalawang bahagyang mas murang mga pagkaing vegetarian, ngunit tayo bilang mga tao ay dapat masiyahan sa ating sarili. Hindi ba mabuti kung makakakuha tayo ng paghahatid ng pagkaing dagat, lobsters at pulang alak dito?" Pagkatapos ay itinuwid ng lalaki ang kanyang sarili at gestured patungo ang Rolls Royce na nakapark sa labas, isang pagpapatunay ng kanyang kayamanan ay dapat na Selena maging bulag dito. "Tingnan mo, ang mga kotse sa labas ay atin. Ano ang sinasabi sa iyo? Ito. Nangangahulugang may sapat akong pera. Maging kaibigan ko, at maaari kang mag-order ng anuman gusto mo. Maaari ko ring bayaran ang pagkain kung nagkakahalaga sila ng 1,000,000. Selena. Nababagay. Siya ay makatuwiran sa pagtalikod sa lalaki, ngunit ang lalaki ay napakapaulit-ulit. Napangiti siya ng walang pag-iingat at napatunayan, "Bata. Master, alam namin na mayaman ka, ngunit hindi kami mahirap. Makakaya natin ang pagkain dito." O mahal, hindi sila nakakaaliw sa batang Master Quinten. Ang tatlong lalaki na iyon ay tumayo at ang isa sa kanila ay hindi makakatulong sa kanyang sarili mula sa tumatawa. Nagdilim ang mukha ng batang Master Quinten nang marinig niya kung ano ang sabi ng mga lalaki.
Kinausap niya si Selena, medyo isipin mo ito ng mabuti. Kung ikaw, itanggi mo ako ngayon, huwag mo akong sisihin sa hindi mo bibigyan ng mukha sa ibang pagkakataon. Panipi. Kabanata 922. Ang banta sa mga salita ni Young Master Quinten ay maliwanag habang siya ay sumulyap. Sa labas, mayroong 7 hanggang 8 mga bodyguard na naninigarilyo sa tabi ng kanyang sasakyan. Haha, batang Master Quinten, magkano ang halaga ng iyong mukha? Si Fane ay maaaring. Ay hipil ang kanyang pagtawa nang marinig niya ang mga salita ng lalaki. Ginamo ka ng asawa ko. Mabait at tinanggihan ka ng euphemistically. Hindi namin nais na magdulot ng problema. Kaya pinakamahusay na kung mabilis kang umalis dahil pinakamahusay na para sa ating lahat. Bukod doon, hindi siya ilang gintong digger, masaya siyang ikinasal sa akin. Ikaw ba? Maunawaan. Hindi natatakot si Fane na harapin ang batang Master Quinten at pinananatili ang kanyang pagkadismaya, habang nais ni Fane na mapanatili ang isang mababang profile. Sa lunok na lungsod habang siya ay lumipat lamang, mayroon siyang isang limitasyon na hindi dapat tumawid, at iyon ay nasa kanyang asawa na si Selena. Ito ay parang isang sampal sa mukha kung kailan. Tinanong ng lalaki si Selena. Bukod dito, paano ang asawa ng kataas-taasang mandirigma? Bulahin ng ganyan. Paano makagamot siya ng sinuman? Pagkatapos ng lahat, doon ay maraming mga makapangyarihang tao sa Swallow City. Sino ang nakakaalam kung sino ang batang ito? Master Quinten sa harap nila. Haha, kaya paano kung mayroon siyang asawa? Maraming may asawa. Ang batang master na si Quinten ay sumigaw sa kung paano. Tumayo si Fane. Maraming mga babaeng may asawa ang sama-sama sa akin sa huli. Maayos ang lahat hanggat ako, si Caleb Quinten, mayaman. Lumingon si Caleb. Para kay Selena at nagkomento, Pretty lady, itigil ang pagsunod sa taong ito. Ikaw. Talagang maganda, bakit hindi mo ako susundan? Bibigyan kita ng 5 milyon. Bawat buwan, at kung hindi iyon sapat, 10 milyon bawat buwan ay magagawa din. Iyon ay isang magandang sentimo, isipin mo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Lana at Code. Oo. Kung ang magandang ginang na ito ay nais na sundin din ako, maaari kitang bayaran ng pareho. Halaga, sa iyong mga pangarap, si Lana ay hindi nasisiyahan sa simula, ngunit hindi niya inakala na magiging mas matapang si Caleb. Tumayo si Lana at naglakad palayo sa mesa, pinipiga ang kanyang daliri bilang isang panunuya na lumapit sa kanya. Sinusubukan mo bang samantalahin ako? Tatalakayin natin ito pagkatapos mo. Nanalo laban sa akin. Ang mga mata ni Caleb ay naiilawan sa mga salita ni Lana. Hindi masama. Ito ay maganda. Ang lady ay may magagandang katangian, mas gusto kita ng minuto. Kasama nito, balad ni Caleb ang kanyang mga kamao at sumugod patungo kay Lana. Kailangang ibigay ito ni Lana kay Caleb. Tila siya ay isang may kakayahang manlalaban. Napakaganda ng kanyang bilis, naging malapit siya sa kanya sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay tila may katuturan na lunok na lungsod. Ay tinawag na lungsod ng martial arts. Ang mga batang masters mula sa mayayaman. Ang mga pamilya ay tila may napapanahong mga kakayahan sa labanan. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi ang kanyang kalaban. Habang mayroon siyang talento sa martial arts na katumbas ng isang katulong na commander, paano niya matalo ang diyosa ng digmaan, Lana? Slam! Inilibot ni Lana ang kanyang kamao at sinampal ito laban kay Caleb kahit na mayroon hindi gaanong puwersa sa una. Sa kabila nito, si Caleb ay ipinadala pabalik bago siya maaaring mabawi ang kanyang paa. Tumayo siya sa lugar habang ang kanyang braso ay nanginginig sa sakit. Sino ang mag-iisip na ikaw ay master? Batang Master Quinten. Kumaway ang kanyang bahagyang manhid na braso at may isang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang interes sa kanya lang lumaki. Mag-iiwan ka sa halip na guluhin ang aming pagkain kung ikaw. Sapat na sapat, sinulyapan siya ni Lana ng malamig na may kaunting kawalan ng tiyagasa. Ang mga mata niya, sa sandaling iyon, ang tatlong kasama ni Caleb ay lumakad papunta sa kanya at grinningly sinabi, Young Master Quinten, mukhang hindi mo ito maayos. Ang iyong sarili. Kailangan mo ba ng tulong namin? Oo naman. Ang babaeng ito ay medyo malakas, ngunit walang mga problema kung magkakasama tayo. Naramdaman ni Young Master Quinten. Kahit na ang babaeng ito na may maskara sa mukha ay ang mas malakas na bangkos. Kabilang sa tatlo, pagkatapos ng lahat, sina Fane at Selena ay walang ginawa. Sa kabila ng nangyari, ang babae ay may maliit na itaas na kamay laban sa kanya, ngunit siya ay tiyak na manalo kasama ang kanyang mga kasama na sumali sa kanya. Kabanata 923.
Firm sa kanyang desisyon, pagkatapos ay nagbigay ng utos si Caleb, at nagmamadali ang quartet. Patungo kay Lana. Lana panloob na facepalm sa paningin ng lahat ng apat na lalaki na nagmamadali. Papunta sa kanya. Nagpakita lamang siya ng isang maliit na bahagi ng kanyang lakas tulad ng ayaw niya. Upang gumawa ng isang eksena, ang gusto lang niya ay magturo sa kanya ng isang aralin na gagawin. Inaamin niya ang pagkatalo at umalis. Hindi niya inaasahan na sila ay lumago ng mas tiwala sa kanilang sarili at sinalakay siya ng magkasama. Slam! Thump! Pow! Lana no! Mas matagal na nakalaan ang kanyang lakas. Lahat ng apat na lalaki ay nahulog sa sahig habang sinipa si Lana. Walang tigil sila, at ang dugo ay umusbong mula sa kanilang mga bibig habang lumiliko ang kanilang mga mukha. Pale! Young Master! Marami sa mga bodyguard na naghintay sa labas. Nagmamadali ng sumugod nang makita nila ang eksena. Mapahamak, ang babaeng ito ay talagang malakas. Tila wala kaming magagawa laban sa kanya. Tumayo ang batang Master Quinten. Pataas at pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Young Master, huwag. Nag-aalala ka. Papatayin namin siya para sa iyo. Isa sa mga bodyguard na may isang Herculean. Bumuo ng glare dagger sa Lana. Ito ay medyo halata na ang mga bodyguard na ito ay mas malakas kaysa sa mga walang silbi na mayaman na pangalawang henerasyon. Ang iba pa. Tatlong batang masters ay tila may magandang relasyon sa batang master. Quinten, ngunit hindi sila nagmula sa isang malakas na pamilya na katulad niya, kaya sila. Natural na ginagamot siya ng higit na paggalang. Oh, mahal, parang kayong mga lalaki. Hindi aalis nang hindi itinuro ng isang aralin. Bumantong hininga sila na at tumakbo papunta sa mga kalalakihan. Natigilan ng waitress sa nangyari at tumayo sa tabi. Walang magawa. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay nangyari sa lahat ng oras sa lungsod ng Swallow. Samantala, walang pag-utos si Fane, pretty lady, bigyan kami ng 3. Ang mga lobsters isa para sa bawat isa sa atin at 3 bote ng alak na ito. Gusto din namin. Upang magkaroon ito, pagkatapos lamang ay ang waitress ay sumakay sa kanyang pag-aalsa at sumulat. Down Fane's order. Sige. Sa oras na natapos ni Fane ang pag-order ng mga pinggan, sila na ay languidly na lumakad pabalik sa kanyang upuan pagkatapos ibigay ang mga bodyguard. At ang apat na mayaman na pangalawang henerasyon ay isang seryosong pagbugbog. Bata, maghintay. Dito para sa amin. Hindi ka ba maglakas loob na umalis? Nagbanta ang batang Master Quinten. Bago umalis kasama ang kanyang mga tao. Tinanong nila ito. Tumingin si Fane sa labas at ngumiti ng walang pasubali nang makita niya kung paano tumakbo ang mga taong iyon. Ikaw talaga. Isang bagay. Paano ka maupo dito at hayaan ang Lana na gawin ang lahat ng pakikipaglaban? Panipi. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata kay Fane. Si Lana ay ang diyosa ng digmaan, gayon pa man ginawa ni Fane. Wala. Hindi ba magagalit si Lana habang ginagawa niya ang lahat ng pakikipaglaban? Ayos lang. Pagkatapos ng lahat, medyo libre ako. Sabi ni Lana na may ngiti. Sir, madams, sa palagay ko ito. Pinakamahusay kung umalis ka. Ano ang dapat nating gawin kung dadalhin ng batang Master Quinten? Ang Panginoon mula sa kanyang pamilya dito. Pinaalalahanan ng waitress pagkatapos tingnan ang mga ito ng ilang oras. Kabanata 924. Ito ba ang batang Master Quinten na ito mula sa isang malakas na pamilya? Bahagya si Selena. Nag-aalala nang marinig niya ang mungkahi ng waitress. Pagkatapos ng lahat, mayroon sila lamang. Inilipat sa lungsod ng Swallow. Hindi posible para sa kanila na mag-provoke a. Mabilis na mabilis ang pamilya, di ba? Ang waitress ay kanyang paligid. Bago siya marahang ipinaliwanag, paano ko ito sasabihin, dati silang naging maliit. Bumalik ang pamilya noon at ilang uri ng mababang impluensyang puwersa. Gayunpaman, sila. Itinuturing na isang malakas na kapangyarihan sa paligid ng lugar na ito. Tumigil ang waitress dati. Ang pagpapatuloy, gayunpaman, mula pa noong pangalawang tiyuhin niyang Master Quinten. Bumalik mula sa battlefield, mabilis na katayuan ng pamilyang Quinten. Pinahusay, at itinuturing na sila ngayon bilang isang third-class na aristokratikong pamilya. Ang mabilis na binuo ang pamilyang Quinten dahil ang kanyang pangalawang tiyuhin ay wala ng iba kaysa sa isang hari ng digmaan. Isang hari ng digmaan. Hindi natatakot si Fane nang marinig niya. Ito sa halip, nakaramdam siya ng galit na galit sa kanya. Bilang isang marangal na hari ng digmaan, paano? Maaari ba niyang payagan ang kanyang pamangkin na kumilos ng labis sa publiko? Kung ito ay naging Fane. Sa halip, hindi siya titigil sa pagtanggi lamang na tulungan ang batang Master Quinten. Bibigyan siya ng isang beatdown.
Kaya sinasabi mo na ang hari ng digmaan na ito. Hindi alam ng tama mula sa mali at alam lamang kung paano protektahan ang batang ito. Master Quentin. Sapat na, sila na ay tulad ng hindi kasiya siya nang marinig niya. Ang paliwanag ng waitress at tinanong ng may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, at dahil ang batang master ay may napakalakas na suporta, ginamit niya ito sa ipakita at mapangapi ang mga tao sa lugar na ito. Matapos ang waitress, iginiit niya, bakit hindi ka pa umaalis? Huli na kung hindi mo mag-iwan ngayon. Ngumiti si Lana at sinabi sa waitress, haha. Salamat sa iyo. Iyon, ngunit hindi namin plano na umalis. Narito kami para sa pagkain, kaya maaari mong tanungin ang kusina upang simulan ang pagluluto. Ano? Ang waiter ay hindi nagsasalita tulad ng ginawa niya. Hindi inaasahan na manatili sila kahit na pagkatapos niyang mabait na iminungkahi na umalis sila para sa ang kanilang sariling kapakanan. Ang tatlo ba na hindi natatakot ng batang Master Quentin? Binigyan niya ang trio ng isang maalalahanin na tingin bago siya umalis. Kung ang marangal na hari ng ang digmaan ay tunay na walang ginagawa upang disiplinahin ang kanyang pamangkin, makakatulong tayo sa kanya na. Ngayon, komento ni Faye na may malamig na ngiti sa kanyang mukha pagkatapos umalis ang waitress. Nag-aalala, marahang sinabi ni Selena kay Faye, mataas ba ang bagay na ito? Dumating dito, at hindi pa namin nalaman ang sitwasyon. Wala nang wala. Upang matakot sa, hindi mo ba narinig ang sinabi ng waitress ngayon? Ito. Ang pamilyang Quentin ay maaaring isaalang-alang bilang isang pangatlong klase ng aristokratikong pamilya, at nangangahulugan ito na hindi sila formal. Lungsod. Napakarami ng mga naturang puwersa sa lungsod na ito at hindi mahalaga kung sila ay nawasak, hayaan ang pagbibigay sa kanila ng isang aralin. Si Faye ay walang malasakit. Ekspresyon sa kanyang mukha, bagaman maraming puwersa at malakas na tao. Sa lungsod, hindi marami sa kanila ang natakot sa kanya. Ang tanging bagay na nag-aalala siya. Tungkol sa sinabi ni Fernando. Sinabi niya na ito ay isang bitag, at maging si Fernando ay hindi ang kanilang kalaban. Maaari bang magkaroon ng isang reclusive na pamilya tulad ng Pamilyang Woods, o ito ba ay isang tiyak na supermaster mula sa Gin City na kinuha? Aksyon! Pagkatapos ng lahat, alam ni Faye ang lawak ng mga kakayahan sa labanan ni Fernando. Kung si Fernando ay hindi maaaring manalo laban sa gayong tao, nangangahulugan ito na alinmansa. Ang kalaban ay napakalakas o maraming mga makapangyarihang masters na kinubkob. Siya, inaasahan ni Faye na ito ang huli dahil walang anumang bagay upang matakot sa. Ito ay bahagyang nababahala kung ito ang dating. Nawala sa kanyang mga saloobin, hindi niya napagtanto na ang talahan na yan ay napuno ng masarap na pagkain. Kumain tayo. Napakaganda ng amoy. Ano ang sinabi ng batang Master Quentin tungkol sa pagkain dito na mabuti ay nasa sabik ako tungkol dito. Ngumiti si Selena at nagsimulang kumain. Kabanata 925. Sumali si Faye sa pagkain, at habang ang pinggan ay nasa pressure side. Ito ay tunay na natikman na masarap. Habang kumakain sila, mayroon din silang ilang inumin. 10 minuto ang lumipas. Hoy, ang batang master na si Quentin ay hindi bumalik. Para sa paghihiganti. Parang lahat siya ay bark ngunit walang kagat kapag nagbanta lang siya sa amin. Ngayon, at hindi na siya babalik. Ngumiti si Lana at itinaas ang kanyang baso ng red wine. Kapatid na si Faye at hipag, tagay. Ngumiti si Selena at sinabi. Kay Lana, oo naman. Gayunpaman, mas mahusay na hindi uminom ng labi sa hapon kaya kami. Huwag kang lasing. Huwag kang mag-alala. Parehong ako at kapatid na si Faye ay maaaring hawakan ang aming alkohol ng maayos, kaya ang isang bote ng alak ay hindi makakaapekto sa amin. Lana. Natapos ang kanyang pulang alak sa isang lakad, ang kanyang ngiti ay hindi kailanman iniwan ang kanyang mukha bilang siya. Tumingin kay Selena. Dapat mong isipin ang iyong alak bagaman, Sister Selena, at huwag kang lasing. Maaaring hindi ko mapigilan ang katulad mong dalawa. Maaari, ngunit ang isa o dalawang bote ay hindi makakaapekto sa akin. Ngumiti si Selena. Pagkatapos ng lahat, mayroon ako. Uminom kapag nagsimula akong magtrabaho para sa pamilyang Taylor, at dumaan na ako. Ilang pagsasanay. Talaga. Kung iyon ang kaso, kumuha tayo ng isa pang bote mamaya. Ito. Ang unang pagkakataon na umiinom ako sa inyong dalawa. Nagkibit balikat si Lana. Upang maging matapat, medyo naiinggit siya kay Selena. Kay Lana, si Faye ay tulad ng Diyos. Siya ay ang kanyang idolo, sobrang malakas at gwapo. Kung hindi niya alam ang Faye na iyon, ay ikinasal at napakatapat sa kanyang asawa, nais niyang maging kanya.
Babae. Gayunpaman, alam nila na naisip lamang siya ni Fane bilang isang bata na alagad. Oo naman. Kumuha sa amin ng 3 higit pang mga bote ng alak, mangyaring. Ngumiti si Selena at inutusan. Kasama ang waitress na may posibilidad sa kanila. Si Selena ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala na ang Diyosa ng digmaan sila na ay handang nasa tabi nila at protektahan sila bilang ang kanilang bodyguard. Masaya si Selena hanggat sila na ay, kahit na nakuha niya. Lasing. Bumalik talaga siya sa isang gang ng mga tao. Tumingin sila na sa labas at tumayo. Kapatid na Fane, hipag, mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagkain. Hayaan mo ako. Lumabas at turuan sila ng isang aralin. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa ilang sandali. Panipi. Lumabas sila na pagkatapos niyang magsalita. Ang batang master ay nagdala ng napakalaking bilang ng mga taong kasama niya, mga 50 hanggang 60 mga bodyguard. Marami sa kanila ang mukhang talagang malakas na masters. Ang kanilang katayuan ay tila mas mahusay kaysa sa nakaraan 7 hanggang 8 mga bodyguard. Ito siya. Isang ngiti ang lumitaw kay Young. Ang mukha ni Master Quinten nang makita niya si Lana na naglalakad palabas. Haha, hindi. Masama. Ikaw ay talagang matapang. Natatakot ako na tumakbo na kayo. WHO. Alam na kakain ka pa rin dito. Haha. Paano tayo maiiwan kapag tayo halfway sa pamamagitan ng aming pagkain? Tumawa si Lana at sumagot, nasaan ang iyong pangalawang tiyuhin? Nandito na ba siya? Kung siya, hilingin sa kanya na lumabas upang magturo ako. Siya ay isang aralin. Panipi. Kabanata 926. Ang aking pangalawang tiyuhin. Ang batang master na si Quinten ay nakuha sa Lones. Tanong, natigilan para sa isang magandang habang bago lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Well. Ang babaeng ito ay gumawa ng isang masusing tseke sa background sa akin. Alam mo pa. Tungkol sa aking pangalawang tiyuhin. Tumahimik ang batang master na si Quinten bago magpatuloy. Upang magsalita, hindi namin kakailanganin ang aking pangalawang tiyuhin dito upang makuha kayo. Kahit na, ang mga bodyguard ng pamilya ng Quinten ay sapat na. Isa sa Quinten. Humakbang ang mga bodyguard ng pamilya habang siya ay nag-chok. Bata, mula pa. Alam mo ang tungkol sa pangalawang tiyuhin niyang Master Quinten, dapat mong malaman. Sino siya? Siya ay isang 3-star na hari ng digmaan. Pinakamainam kung isusuko mo ang lahat. Ang pagtutol kaya hindi namin kailangang gumawa ng mas matinding pamamaraan. Lahat. Magiging maayos hanggat humihingi ka ng paumanhin sa aming batang master na buong puso. At umalis sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang batang master na si Quinten ay nakapipe sa kanan. Matapos magsalita ang isa sa mga gwardya, hindi ito gagana. May isa pang maganda. Babae sa loob ng restoran, at silang dalawa ay ang cream ng ani. Kung umalis kami, silang dalawa ay kailangang sumama sa akin. Haha, ikaw. Wala nang gwapo, mayroon ka ring mataas na pag-asa at hinihingi. Hindi sila na. Bite back isang condescending grin matapos marinig ang bold niyang Master Quinten. Paghahabol. Parang ayaw mong umalis kasama ang aming mga bata. Master, binibini. Payagan ng katulong na commander na ito na subukan kung gaano kabuti. Ikaw. Ang bodyguard ay sumugod patungo kay Lana ng walang pag-aalangan. Whoosh! Ang bilis ng bodyguard ay maihahambing sa isang pangunahing. Ang kanyang katapangan ng labanan ay itinuturing na mahusay sa lunok na lungsod na napuno ng marami. Malakas na mandirigma, na sa sarili mismo ay nagpukaw ng kanyang kumpiyansa. Habang siya ay sumulpot patungo. Si Lana, ang katulong na commander ay yumuko sa kanyang mga daliri na parang mga claws. Nilalayo ng mukha ni Lana sa isang pagtatangka na tanggalin ang kanyang maskara. Ang bodyguard grinned coldly, hindi magkakaroon si Lana. Bilis at bigla ang pag-atake. Dadalhin niya ang maskara ni Lana ng oras na maaari siyang yumapekto, ngunit makikita na nila ang lahat ng hitsura niya. Sa ilalim ng maskara noon. Oh, kaya nag-iisa ka lang. Nagbigay ng subong si Lana. Ngumiti habang siya ay kumilos ng mabilis. Nahuli niya ang kamay ng lalaki sa kanyang palad tulad ng. Ang kanyang kamay ay halos sumiksik sa kanyang maskara sa mukha. Nahuli ng palad ni Lana ang lalaki. Kamay tulad ng mga bakal na bakal. Pinipilit niya ang puwersa sa kanyang pagkakahawak na gumawa ng bodyguard. Lumuhad sa sakit. Paano ito posible? Ang bodyguard ay nagulat ng Lones. Ang kapangyarihang nagbigay sa kanya isang makapangyarihang individual walang magawa. Tandang padamdam. Sa lalaki pa rin sa pagkabigla, hinimas ni Lana ang kanyang paa at sinipa siya. Ang kanyang dibdib, ang puwersa na nagpapadala sa kanya ng pag-zip sa hangin. Na may isang naririnig.
Thud! Ang bodyguard ay nahulog ilang metro ang layo at lumapag sa sahig sa isang awkward na posisyon habang lumipad ang alikabok. Paano ito posible? Paano ang katulong? Nawala lang ang komandante. Ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya ng Quinten ay nabigo sa paningin, hindi mapigilan ang kanilang pagkabigla. Ang babaeng ito ay mabuti talaga. Ang katulong na commander ay nakatiis sa kanyang sakit at bumangon. Sa kanyang mga paa, nag-atubili siyang magmadali muli at sa halip, lumakad at sumulyap sa isang nakatatanda na tumayo sa isang tabi. Kabanata 927. Ang nakatatanda ay may mas malaki at mas mahusay na mga kakayahan sa labanan kaysa sa katulong. Commander at naging pinuno ng pamilyang Quinten. Mga bodyguard. Pag-atake ng magkasama, hindi kukunin ng head commander. Pagkakataon nang malaman niya kung gaano kalakas si Lana, ibinigay niya ang natitirang mga gwardya. Isang senadoryos upang salakayin ng magkasama. Haha, ay save ko ang problema kung ikaw ay lahat. Sama-sama na umaatake. Natawa si Lana sa paningin ng mga kalalakihan na nagmamadali patungo. Siya, at hindi niya sinasadyang nakilala ang mga ito sa kalahati. Slam! Pow! Nakakatakot, mga ingay ng dugo na narinig bilang ilan sa pamilyang Quinten. Ang mga bodyguard ay lumipad paatros, at lahat sila ay nasa lupa lamang sandali. Kalaunan, ang batang master na si Quinten at ang tatlong mayaman na batang masters na nagbahagi ng isang mesa sa kanya at uminom sa kanya bago maganda doon. Dumbfoundedly, maraming mga dumadaan ang tumitig kay Lana na may gulat at paggalang. Paano ito posible? Paano siya magiging napakalakas? Lunok ng lungsod. Ay kilala rin bilang lungsod ng martial arts. Karamihan sa mga tao sa lungsod nagsusulong ng kapangyarihan at sumamba sa mga masters. Mga tao mula sa ang pamilyang Quinten ay palaging binubuli at inaapi ang mga tao sa paligid ng lugar na ito. At ang batang master na si Quinten ay walang iba kundi si Savage. Gayunpaman, walang inaasahan. Upang makita siyang nag-aaral sa araw na iyon, sinulyapan nila na ang pangkat ng 4 na may kaunting smirk at sinabi ng walang pag-iingat, ikaw ay 4 oras na para sa iyo. Upang malaman, natakot sa core, agad na humingi ng batang si Quinten. Di huwag. Medyo ginang, mahina lang kami. Paano kung tapusin mo ang pagpatay? Ako ang batang master ng pamilya ng Quinten, at alam mo rin na ang aking. Ang pangalawang tiyuhin ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kapag siya ay bumagsak sa kanyang mga saloobin. Sinabi ni Lana, hindi ko ba sinabi sa iyo na wala akong pakialam sa iyong pangalawa? Tiyuhin, binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon, isa, natanggap mo ang iyong parusa. Sa akin. 2, lumuhad dito hanggang sa matapos akong kumain, at pagkatapos ay maaari kang umalis. Panipi. Hindi ba ito kumikilos ng babaeng ito? Gaano siya katapang na tumingin sa isang hari? Nang digmaan, blurted ang isa sa mga bodyguard sa kanyang kasama. Isa pa. Inisip ito ni bodyguard at idinagdag, tama iyon. Sino ang babaeng ito? Bakit hindi natin siya nakita dati? Parang hindi siya mula sa paligid nito. Lugar. Kung mas mahusay siya kaysa sa 3-star na hari ng digmaan, tiyak na maririnig natin ang tungkol sa siya sa ilang mga punto. Paano ko magagawa iyon? Bata ako. Quinten, sabi ni Caleb na may grimace. Siya ay labis na nahihiya kong. Ang iba ay nakakita sa kanya na nakaluhod sa labas ng restaurant sa ilalim ng maliwanag na araw. Lana. Lumapit sa pangkat ng 4 at hinaplos ang kanyang knuckles, ngumisi. Nagkomento, iniwan mo ako ng walang pagpipilian noon. Maaari lang akong kumilos mula pa. Ayaw mong lumuhad dito. Minsan hindi ako sinusunod ng aking mga kamao, at masakit pa rin ang aking mga suntok at sipa kahit na hindi ko sinusubukan na pumatay. Baka hindi ko sinasadyang patayin ang isang tao kung bahagyang nawalan ako ng kontrol sa aking mga suntok. Ang iba pang 3 mayamang batang masters ay sumulyap sa bawat isa at lumuhad habang hindi pa pansin ang batang master Quinten. Lumuhad kami, sinabi pa ng isa sa kanila. Pretty lady, mangyaring mag-enjoy sa iyong pagkain. Nagdilim ang mukha ni Caleb habang ang labi niya twitched para sa isang magandang habang. Ako ang batang master ng pamilya ng Quinten, siya. Binigkas, sigurado ka ba tungkol dito? Kabanata 928. Haha, nakuha mo pa rin ang mga guts na banta ako ngayon. Tumawa si Lana at nagtanong sa pamamagitan ng paraan kung gaano karaming mga bituin ang iyong pangalawang tiyuhin, ang hari. Nang digmaan, nahiya si Caleb. Ang babaeng ito ay walang ideya kung paano. Ang takot sa kanyang pangalawang tiyuhin ay, gayon pa man ay nangahas siyang pilitin siyang lumuhad.
Siya. Lumiko ang kanyang ulo sa gilid at mayabang na kinutya, Emph. Ang pangalawang tiyuhin ko. Wala ba o kahit 2 star na hari ng digmaan siya ay isang 3 star na hari ng digmaan? 3 bituin. Nakukuha mo ba ito ngayon? Natatakot ka na ba? Pumunta tayo kung ikaw ay. Kung hindi, lahat kayo ay haharapin ang galit ng aking tiyuhin ngayon. 3 bituin. Oh my, ako. Sobrang takot. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Sinadya ng ekspresyon ni Lana. Morph sa isa sa purong takot bago ito namatay sa isang mas neutral. Expression. Lumuhod. Siya snap. Sasaktan kita kung hindi ka. Ito lamang. Naganap kay Caleb pagkatapos na siya ay nanunuya sa kanya. Paano ka maglakas loob? Laruan sa akin. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi lumuhod sa ilalim ng matindi ni Lana. Matulis na titig, lahat habang hinihimas niya ang kanyang mga ngipin. Sige, papasok ako upang magkaroon ng aking pagkain. Maaari kayong umalis pagkatapos kong magawa sa aking pagkain at pagkatapos kong umalis. Panipi. Pumalakpak si Lana at naglakad papunta sa restoran. Sino ang babaeng ito? Paano maglakas loob? Pinahihiyan niya kami ng ganito. Ungol ang isa sa mga mayamang batang master sa sandaling si Lana. Iniwan sila. Haha, mapahiya tayo. Ikaw ang unang lumuhod. Si Caleb ay. Sa halip ay hindi nasisiyahan sana. Ang tatlo ay walang gat. Mabilis, lumuhod din sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang lumaban muli. Ano? Maaari ba nating gawin, Batang Master Quentin? Ang babaeng iyon ay walang takot, at ginagawa ko. Naniniwala na hindi siya nawala dati. Napakahiya niyang bantayin tayo. Paano kung siya? Pinatay tayo kung hindi tayo lumuhod. Bonggang isa sa mga Batang Masters na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakakuha siya ng 1 punto, Batang Master Quentin, isa pang pipe. Hindi bababa sa iyong pangalawang tiyuhin na sumusuporta sa iyo, ngunit wala kami. Ang nasabing suporta. Ang aming mga pagkamatay ay walang kabuluhan. Ang pangatlong tao pagkatapos ay idinagdag. Tama iyon. Ang lungsod na ito ay isang magulong may napakaraming masters, at hindi nila. Karamihan sa pag-aalaga o hindi rin sila nagmamalasakit kung anong uri ng suporta ang mayroon ka. Wala silang pakialam. Karamihan tungkol sa kanilang buhay, at maraming mga desperado na papatayin ka dati. Nagpapaliwanag kung bakit. Walang sasabihin si Caleb, sinasabi nila ang totoo. Pagkatapos ng lahat, ano pa kayong nakahiga sa lupa? Tumigil sa pagpapanggap. Hindi ako naniniwala na ikaw ay namamatay mula sa mga pagbugbog na iyon. BOKED bata. Master Quentin habang siya ay sumulyap sa kanyang mga bodyguard sa lupa. Bata. Master, ano pa ang maaari nating gawin bukod sa paghiga dito? Bukod dito, iyon. Babae ay nakakuha kami ng tunay na mabuti. Bagaman buhay pa tayo, talagang ang aming mga sugat. Masama, Wind isa sa mga gwardya. Halika rito at lumuhod din sa tabi namin. Kung hindi, gaano tayo kaiyahiya kapag maraming tao ang lumalakad at nakikita tayo? Caleb. Naisip ito at patuloy na sinasabi, bukod doon, maaari kayong magtakip. Ako habang tinawag ko ang aking pangalawang tiyuhin. F*6, hindi ako naniniwala na hindi tayo makakabalik. Sa mga taong iyon ngayon. Ang mayamang batang master sa tabi ni Caleb ay nag-iisip. Tungkol dito at agad na naalalahanan siya, Batang Master Quentin, ikaw ba? Sigurado na nais mong tawagan ang iyong pangalawang tiyuhin. Kailangan mong malaman na tiyak na siya. Halika at parusahan ang mga ito sa iyong kapalit na may isang tawag lamang. Pagkatapos ng lahat, siya talaga. Maganda sa iyo. Pagkatapos, ang tindig ng Batang Master ay lumipat habang idinagdag niya. Gayunpaman, kakailanganin mong isipin ito. Hindi ka makakakuha ng dalawang iyon. Babae, maaaring tulungan ka ng iyong tiyuhin, ngunit kinamumuhian niya ito kapag sinubukan ng mga tao na makakuha. Hansi sa mga babaeng sibilyan. Panipi, Kabanata 929. Sumimangot si Caleb sa payo ng ibang master. Naisip niya ito. Bago siya gumawa ng kanyang desisyon. Wala akong pakialam. Ituturo namin sa kanila ang isang aralin. Hilingin ko sa aking pangalawang tiyuhin na saktan ang babaeng iyon. Hanggat siya ay nasugatan ng masama. Ang natitirang dalawa ay hindi magiging banta. Madali para sa akin na sundin ang tatlo. Kalaunan at talunin ang aking sarili matapos ang aking pangalawang tiyuhin. Tumango ang lahat sa mga salita ni Caleb. Samantala, bakit sila lumuhod sa ground? Habang gumagala ang kanyang mga mata, napansin ni Fane ang mga bodyguard na nakaluhod. Sa labas ng restoran, ang mga mata ni Lana ay gumala sa parehong direksyon tulad niya.
Kalmado na ngumiti. Haha. Ang taong iyon ay marahil ay hindi nasisiyahan at tumatawag sa kanya. Pangalawang tiyuhin. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isang 3-star na hari ng digmaan. Tiyak na magtuturo ako. Siya ay isang bagay o dalawa. Iwanan mo siya kung siya ay isang mabuting tao sa puso at iyon. Ito lamang ang kanyang pamangkin na kumikilos. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na nakipaglaban para sa bansa. Pinayuhan si Fane matapos niyang masuri ang sitwasyon. Gayunpaman, kung sumusubok siya. Upang maprotektahan ang kanyang pamangkin at kumikilos na agresibo, kumuha ng isa sa kanyang mga daliri. Panipi. Sige. Tumango si Lana at kinain ang kanyang steak sa nakaka-relax na paraan. Kanilang natigilan ang pag-uusap kay Selena. Bakit parang nag-order si Fane? Diyosa ng digmaan Lana. Bakit parang naramdaman ni Lana ang lahat ng bagay na Fane? Sabi, dahil ba si Fane ay ang dakilang siyam na Diyos ng eksklusibo ng digmaan? Doktor, hindi yun maaaring. Hindi ba ito dapat maging mga doktor na may paggalang? Ang mga Diyos ng digmaan. Mahal, kumain. Kumain pa. Ngumiti si Fane at inilagay pa. Pagkain sa plato ni Selena. Kalaunan, ang grupo ng tatlo ay puno pagkatapos ng kanilang pagkain. Bakit hindi pa siya narito? Si Lana ay bahagyang walang tiyaga habang siya ay sumulyap. Sa labas ulit, hindi mahalaga kung hindi siya lumapit. Hayaan mo akong bayaran ang bill. Tumayo si Fane at lumakad upang bayaran ang bayarin. Batang guro. Quentin, bakit hindi pa ang iyong pangalawang tiyuhin dito? Tingnan, ang taong iyon ay nagbabayad ng bill. Mahal ako, tapos na sila sa kanilang pagkain at aalis. May kaalaman sa isa ng mga bodyguard habang tinitingnan niya ang restaurant. Hindi. F***6, sila. Tapos na, sinaksak ni Caleb sa paningin. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi pa dumating kung kailan. Si Fane at ang kanyang kumpanya ay umalis matapos ang kanilang pagkain. Paghahanap. Ang mga ito ay magiging labis ng isang abala. Pagkatapos ng lahat, lunoko ng lungsod isang malaking lungsod. Sana mahirap na hanapin ang mga tao sa isa't isa. Narito siya. Siya na. Dito. Sa sandaling ito, isang kotse ang sumakay sa view at nakapark na hindi malayo. Isang tao sa kanyang mga 40s ang bumaba mula sa kotse. Sinamahan siya ng dalawa. Iba pang mga nasa gitnang lalaki, at lahat ng tatlo sa kanila ay sa halip pula sa mukha dahil sa alkohol ay uminom sila bago pumunta sa restoran. Aling babae. Binubuli ang aking pamangkin. Sinaksak ang lalaki sa kanyang mga 40 sa kanyang pagdating. Kabanata 930. Tila sa akin tulad ng siya ay puno ng kanyang sarili. Napangiti sila na nang mahuli niya kung ano sinabi ng lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya kay Fane at Selena, ang taong ito. Nawala ng isa sa kanyang mga daliri pagkatapos nito. Uncle, mahal kong tiyuhin. Ikaw. Sa wakas dito, ang batang Master Quentin ay tumayo mula sa lupa bilang pareho sa kanya. Ang mga binti ay manhid mula sa nakaluhod. Halos namatay ako mula sa pagiging nasa ilalim ng araw. At hindi talaga ito makakatulong na mapahiya tayo, nakaluhod sa publiko. Iyon ay tama, hari ng War Hunter Moore. Ang mga taong ito ay talagang kasuklam-suklam. Hindi lamang nila kami tinamaan, ngunit pinilit pa nila kaming lumuhad sa ilalim ng araw. Panipi. Ang isa sa mga batang masters ay tumulong na ipaliwanag ang sitwasyon. Tama iyon, hari ng War Hunter Moore. Matapang na inaangkin ng babae na hindi siya natatakot sa iyo, kahit na dumating ka. Sinabi ng iba pang batang master habang siya ay tumayo at hinaplos ang kanyang tuhod. Uncle, ang babaeng iyon ay nakasuot ng maskara. Siya ay lubos kasuklam-suklam. Mabait ako upang gamutin ang mga ito sa isang pagkain, ngunit tinanggihan nila ako. At sinabi na pinapasaya ko sila sa pagiging mahirap. Nagsimula kaming lumaban. Sapagkat hindi sila naligtas sa pamilyang Quentin. Kaagad na si Caleb. Itinuro sa trio na naglalakad at nagdagdag ng mga detalye sa kwento. Sige, ay. Kunin mo na ngayon. Tumango si Hunter at naglakad ng maraming hakbang pasulong. Kayo ay sa halip matapang, bibigyan kita. Alam mo ba kung sino ito? Ito ang batang master ng pamilya ng Quentin at ang aking pamangkin, gayon pa man hindi ka lamang tumama. Siya ngunit kahit na siya ay lumuhad sa iyo. Nakatingin ba kayo sa akin? Hunter Moore. Inilagay ng arrogant look ang Hunter ang kanyang mga kamay. Ang kanyang likuran, tila nakakapagod. Haha, ang mga taong ito ay nagpapakamatay para sa tumitingin sa King of War Moore. Ang dalawang lalaki na sinamahan. Si Hunter ay tila may hawak na mahahalagang posisyon din. Napangiti sila habang sila eyed Fane at ang kanyang kumpanya.
TSK? TSK. Hindi ka man lang magtanong tungkol sa sitwasyon bago ka magsimulang akusahan sa amin, ha? Humakbang si Lana at sinabi. Diretso, hindi nakakagulat na siyang Master Quinten ay nang-ahas na kumilos. Sa buong lugar na ito nakuha niya ang ganitong uri ng tiyuhin, iyon ang dahilan kung bakit. Mga tao. Laging sabihin na ang mga subordinate ay tiyak na susundin ang masamang halimbawa ng mga pinuno. Ikaw ay talagang walang muwang. Paano hindi malalaman ni King of Warmore kung ano? Pagsunod-sunod ng mga taong Master Quinten ay isang tao ang sumulong at pinutok ang kanyang mga kamay kay Lana. Ako ay isang one-star na hari ng digmaan, at gusto ko talaga. Tanungin ang ginang na ito para sa paglilinaw. Kahit na ang aking pamangkin ay nagkamali, ikaw. Hindi siya hiniling ng mga guys na lumuhad dito. Si Hunter ay nagsuot ng madilim expression, tila hindi naniniwala na siya ay nagkakamali. Sige, kung iyon ang kaso, malulutas lamang natin ito sa isang away. Ayaw ni Lana na mag-aksaya ng oras. Nakakagulo sa mga kalalakihan na iyon, sa gayon siya ay kumaway sa one-star na hari ng digmaan. Kung gayon, hindi ako pipigil. Ang one-star na hari ng digmaan ay humakbang at isang malakas. Lumabas si aura sa kanyang katawan. Bagaman hindi nakikita ang hindi nakikita na aura na ito. Binigyan nito ang mga tao ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Nag-zip si Lana. Mabilis ang kanyang kalaban na nakuha niya mismo sa harap niya sa loob lamang ng ilang segundo. Inilipat niya ang kanyang paa at sinipa. Mabilis ka talaga. Bihasa sa kanyang sarili. Ang mga karapatan, ang one-star na hari ng digmaan ay nagtaas ng kanyang paa na bumangga laban kay Lana. Ano? Una siyang walang hawak na inaasahan kay Lana, ngunit maliwanag na siya. Nagulat siya noon nang maramdaman niya kung gaano siya kalakas. Mas malakas kaysa sa kanya, kahit na thump. Sa isang naririnig na ingay, ang one-star na hari ng digmaan ay lumipad ng ilang metro. Bumalik habang siya ay dumura sa hangin, muling binawi ang kanyang paa pagkatapos ng ilang sandali. Ikaw talaga, mabuti, mas malakas ka kaysa sa akin. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.